Sigurado, ang isang tanong na umiikot sa ating isipan matapos nating mapakinggan ang Ebanghelyo, lalo na doon sa mga taong masasabi nating mayaman. Para sa mga taong masasabi nating nakaluluwag-luwag sa buhay, sigurado yung tanong na inyong tinatanong sa inyong sarili ay ang katotohanan o ang katanungang, mapupunta ba ako sa langit o sa impyerno dahil ako ay mayaman? Do I go to hell because I am rich? Parang yun po yung sinasabi ng Ebanghelyo na napunta sa impyerno yung mayaman dahil siya'y mayaman. At napunta sa langit yung mahirap dahil siya ay mahirap. Hindi. Mga minamahal ko mga kapatid, ang problema po ng lalaking mayaman sa kwento ay hindi po yung kanyang kayamanan, kundi ang kasalanan ng mayaman sa kwento, wala siyang ginawa. Akala niya meron, pero wala. At kung ating titignan, ito yung nagdala sa kanya sa impyerno. Sapagkat napakalapit ni Lazaro at ng mayaman sa kwento, pero yung mayaman, napakalayo ng kanyang puso at kalooban. Kaya ngayon, yung tanong natin, do I go to hell because I am rich? Ang sagot, oo, kapag wala kang ginawa. Do I go to hell because I am rich? Oo, kapag wala kang pakialam. Mga minamahal kong mga kapatid, kinakailangan natin maunawaan, ang impyerno, hindi lang po para sa mga taong gumagawa ng mali. Ang impyerno, hindi lang po para sa mga taong maraming ginawang kasalanan. Ang impyerno ay para din sa mga taong hindi piniling gumawa ng mabuti. At kung ating titignan, minsan hindi pa nga po dahilan na mapunta sa impyerno yung kilala mo yung Diyos. Sapagkat kahit po yung mayaman, kilala niya si Abraham. Kilala niya ang Diyos. Kaya nandun po yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero nakalimutan ng mayaman na ang kabilang mukha ng Diyos ay ang mukha ng mga mahihirap. Ang mukha ng mga taong nangangailangan. Kaya po ngayong gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid, tatlong bagay ang dapat nating tandaan. Hindi po sapat na umiwas sa masama. Ang kapanday nito, dapat may ginagawa ring mabuti. Tabi-tabi po tabi-tabi po. Just recently, nababother lamang po ako. Ang dami ko po nakikitang post sa Facebook, nagsimba sa Baklaran, nagpinitensya sa Quiapo, nang aaway naman ang kapwa. Totoo. Ang lapit-lapit sa Diyos sa Facebook, pero pag binasa mo yung post sa Facebook, lahat ng tao inaway. Nakaka-bothered po yun Parang ano kayong tumatakbo sa isip ng taong ito? Meron pang isang post, sabi nga nun, yung mga taga-simbahan, kayong mga taga-simbahan, ay, lalo po kong kinabahan. Totoo. Bakit? Hindi niya binibilang yung kanyang sarili bilang bahagi ng pamayanan. Sapagkat ang kanyang tawag, kayo. Kailan po yung ganitong nangyari sa Ebanghelyo? Hindi ba nung panahong sobrang nagalit yung panganay na anak doon sa kanyang bunsong kapatid? Kasabay ng kanyang galit, nagalit din siya doon sa tatay. Anong sabi niya? Yang anak niyong yan? Mantakin ninyo, kinalimutan yung kanilang pagiging magkapatid. Kinalimutan yung kanilang pagiging mag-ama. Ganun pala ang nagagawa kapag hindi pantay o magkaugnay ang ating paglapit sa Diyos at pagkilala sa kapwa. Kaya sabi ko po doon sa mga tao, sabi ko, huwag po kayong magagalit. Mas lalo po natin dapat ipagdasal
mas lalo po nating dapat anyayahan. At laging ipaalala, ito'y parokya mo din. Ito'y pamayanan mo din. Kaya kapag sinasabi nga, ay, ang simbahan nyo, ang sasama ng ugali ninyo. Ang gusto kong sabihin, invited ka pa. May espasyo pa para sa'yo. Mapi-Facebook na naman ako pagkatapos nito. Pero bilang pari po kasi, kinakailangan kong magpahayag, hindi lamang ng mga bagay na gusto nyong marinig, kundi kahit pa mga bagay na dapat nating mapakinggan. Kung i-Facebook po ako, hindi ko na po yung problema. Yun po ang sabi ng Ebanghelyo. Pangalawa, nangyayari daw po yung paggawa ng kasalanan kapag masyado tayong content, komportable sa ating buhay. Ibig bang sabihin, masama maging komportable? Ibig bang sabihin, hindi tama maging kontento? Hindi. Sa kwento, masyado po kasing busog na yung mayaman, kaya't wala na siyang pakialam. Sa kwento, masyado pong komportable yung buhay ng mayaman, kahit hindi na kayang tumingin sa kanyang kapaligiran, ano ang pinagdaraanan ng kanyang kapwa. Pangatlo, hawak ng mga mahihirap ang susi ng langit. Hawa ng mga mahihirap ang daan patungo sa kalangitan. Kaya isang paalala, mga minamahal ko pong mga kapatid, wala akong problema kung nagdedebosyon sa Baklaran. Walang problema kung nagpepenitensya sa Quiapo. Maganda ang mga bagay na iyan. Pero kasabay ng ating paglapit sa Diyos, dapat kilala natin, sino ba ang aking kapwa? Baka kasi kagaya na nangyari sa Ebanghelyo, akala natin okay na, nagkiyapo ako. Nagbaklaran ako. Yung pala, pagkamatay mo, sa impyerno ang bagsak mo. Bakit? Marami ka naman kasing inaway sa Facebook. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, napakaganda nung isang awitin, no, na lagi nating kinakanta. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Bakit? Sapagkat tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinitipon ng Diyos sa pag-ibig niya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, lalo't ngayong panahon po ng Kwaresma, lagi nating tatandaan, hindi dapat magkasalungat, hindi dapat magkalayo, kundi laging magkasama at magkatambal ang paglapit sa Diyos at ang pangangalaga sa kapwa. Amen.